first commandment. At pag tinanong may mga tao, kanino nalaman yan? Sa lola ko. Lagi nyo sinisisi mga matatanda eh. Totoo lang, kayo naman talaga yun eh. Kaya yun po, no? So that's the first one. We invited the enemy in by way of this occult people, things, places, practices, and beliefs. Next. Maaaring hindi naman inimbitahan, pero kaya nakapasok? Because the enemy was sent against us. Pinadala naman. Nagkataon yung tao bukas. Tinalaban siya. Kasi may mga ginagawa siyang hindi makadiyos. Kaya anuman ang ibato sa kanya, nakasamaan, ay natatanggap niya. The enemy was sent against us by way of, first, ayan, naniniwala ba kayo dyan? Witchcraft. Father, di ako naniniwala dyan. Nako, maniwala ka. Ang dami ko nang nakita. Ang dami ko nang naranasan. Ang dami ng mga lumapit sa akin na sila'y nakulam. Share ko lang din, ano? Minsan may babaeng lumapit sa akin. Tumihingi ng tulong. Bakit? Sapagkat sabi niya, feeling niya nakulam daw siya. Sabi ko, sige, tingnan natin. Tinanong ko muna siya, ano bang kulam nyo kaninang tanghali? Hindi ho, ulam ho yun. Ano bang nangyari sa'yo? Sabi niya, Father, kapag ako po'y umiihi, nakikita ko po may mga alupihan po sa ihi ko. O sabi ko, baka naman nasa tubig na yon. Hindi po eh. Sa bahay, ganun. Sa opisina, ganun din. Sa mall, ganun din. Nakita ko meron. Talaga? May mga alupihan. Tapos sabi niya, dala ko po nga ho, pinakita pa sa akin. Sabi ko, yun, ibitago mo na yan. Okay? And so I prayed over her. At nag-deliverance prayer po kami. Pinakumpisal din. At meron po akong mga kasama doon na at least nagiging assistant ko po kapag may mga ganitong uri. No? You know, my dear friends, while I was praying over her, kitang-kita ng mga nakapaligid doon, isa-isang naglalabasan yung mga kuto niya sa ulo at gumagapang. No? Tapos ako feeling ko, during that prayer period, ay para may gumagapang na ahas sa akin, pataas sa aking binti. No? Papataas. Buti na lang tumigil sa hita. Sabi ko, huwag mo na itutuloy. Hindi lang po siya nakulam, siya po'y nabarang. Yun po nagpapadala ng mga insekto dahil meron pala siyang nakaaway, may nainggit sa kanya, at may nakagalit. Okay? Kaya totoo po yun. Nakita ko po, naranasan ko. Meron din akong kaibigan sa somewhere sa north na kapag dinadasal daw niya yung mga dasal na binigay ko, naglalabasan po yung mga langgam sa unan niya. No? Ito, Toblerone pa lang naiwan. Kaya, di ba, biro lang. Naglalabasan po yung nabarang din siya. Kaya totoo po ito, no? Na ipapadala sa tao. Sunod po. By way of, yan na, curses. Not all of us have the ability to do a witchcraft. But let me tell you, every one of us has the capacity to curse someone. Kaya wag na wag ho tayong susumpa sa ibang tao. It's as good as sending the devil to them para sila'y masira ang buwan. At alam niyo po, sabi po ni Father Gabriel Amorth, yung pong Vatican exorcist, no, na yumaon na rin po siya. Sabi niya, curses become double, faster, and tougher, and worse when they are done between family members. Yan. Halimbawa, yung tatay sinumpa yung anak sinumpa yung mga magulang o yung kapatid. Kaya please lang po, not to a family member or not to anyone. Because once we have casted a curse, no, mahirap pong bawiin. Kaya tingnan po, ingat-ingat po. Yung ating mga sinasabi niya, mamatay ka na sana. Sama po yan. Hindi pong sasabihin yun. Sinusumpa ko, mangyayari sa ito. No, don't do that. Kasi matindi ho ang curse. Nag-aabang lang ang demonyo kung kailan siya ipadadala. Kaya mga magulang, no? Kapag nagagalit kayo sa anak ninyo, hinay-hinay lang. Huwag nyo silang isusumpa na pinapangako ko at sinusumpa ko. Makakapangasawa ka na mabaho hininga. O check mo, baka nagkatotoo. Okay?
Kaya wag pong ganon. We send the devil by way of curses too. Next. Alam niyo po ito? Evil eye? Okay. Kung hindi niyo pa po alam ang evil eye, Tagalogin po natin. Baka dito makarelate kayo. Usog. Sa ibang term, balis daw. Usog. Yung pag masikip na sa upuan, usog. Hindi po, usog. Pagbate, di ba? Kaya nga may mga ginagawa, pero usog. Siguro kung tatanungin ko kayo, kung isang tao na usog, o evil eye, natitigan, sumakit ang tiyan, kahit hindi ko kayo naririnig, ano sagot ninyo? Ano ang gamot dito? Alam ko, marami nag-isip dyan, laway. Hindi yun. Hindi yan ang gamot dyan. Okay? Huwag niyong labanan ang isang kasamaan sa isa pang hindi makadiyos na pamamaraan. Usually, what we suggest is the exercise blessed oil, which you will know on the last episode or part, no? Kaya evil eye po ay pwede rin maipadala sa isang tao. Totoo po yan. Nangyayari yan. Lalo tigit kung ang tao ay bukas na bukas sa anumang entanglement at affliction. Kaya ingat din po, no? May mga tao po may ganyan, usog. And isa pa po, although these are just some, no? Yung mga evil spells po na tinatawag. Yung bang may papakain, tapos maya-maya may gusto na rin sa tao nagpakain. Oh, alam niyo ang tawag doon, ano? Ano tawag doon? Gayuma. Oh, sakit yan sa mga matatanda, sa tuhod. Gayuma. Ay, rayuma pala yun, no? Pero yung gayuma, may mga taong kayang gumawa niyan. Binubulungan. O kaya, hihingi ng kapirasong bahagi ng katawan na, halimbawa, yung buhok, o damit, o picture. Tapos, may gagawin yung tao. May mga evil spell na babasahin, mga orations, and then may nangyayari na rin sa tao. No? It's just part of witchcraft. But evil spells are also true. No? They happen. Okay? So the enemy was sent against us. Kaya ako nakapasok. Yung una, we invited the enemy in. Kaya nandun siya. Okay? So ito po yung hindi lahat, pero ito po yung ilan sa mga madalas na nangyayari. Ito po yung madalas na nakakasakit sa tao at madalas na nangyayari. Inimbitahan o kaya ipinadala. Meron pa po. Ito medyo malalim-lalim na eh. Bakit nakapasok o bakit siya ay tila baga manhid na sa lahat? Sapagkat may mga taong sinara na rin ang naghahanap. We sought and joined the enemy already. No? Nabasa ko nga minsan sa isang kwento ni Father Amort na meron daw siyang nakita na isang tao na, oh, baka kailangan mo ng tulong na exorcism because may mga ginawa ka palang hindi maganda, nag-Ouija board ka pala, ganyan. Tapos sabi ng tao, well, okay lang. Okay lang sa akin to. No, pero baka ang diablo ay masaktan ka at magawan ka ng iba't ibang bagay na hindi tama. Well, I don't care. Okay na lang sa akin yan. Pinabayaan na lang niya. Kasi nag-decide na rin na siya magiging laban sa Diyos. No? So how? We sought and joined the enemy through yung tinatawag pong, tinabanggit ko na nga yan, subjugation. Pinili na niya na mapasailalim ng masamang spirito. Yung mga nagba-blood pact, yung merong mga taong sinasanla na ang kaluluwa at hindi na tinutubos. I would rather join the devil kaysa sa mahirapan pa ako sa mundong ito. No? So mga ganong uri ng mga prinsipyo, ganong uri ng mga kaisipan. Kaya po may mga satanista, no? Kaya po may mga tao na miyembro ng Satanic Church, maybe the atheists. Okay? I don't know. No? Wala naman silang pinaniniwalaan eh. Wala silang Diyos, wala ring Diablo. Kaya maybe. So okay nang bahala. And of course, yung sinful way of life. Okay? Sinful way of life. Yung manhid na sa paggawa ng masama. Hindi na nangangailangan ng tulong. Hindi na nangangailangan ng kapatawaran ng Diyos.
sapagkat wala siyang maisip na nagawa niyang masama. Sinful way of life. No? Kaya po, pag-ingatan. Ito po yung mga mabibigat na mga nangyayari din sa mga tao. Kaya ho, ang kalaban ay nakakapasok. Okay? So, kung ating mo titingnan, at sa inyong pakikinig, ito po yung mga pagkakataon at mga dahilan kung bakit nakapapasok na ang kalaban. Kaya po sa puntong ito, nais ko naman hong pagnilayan natin. Ibabahagi ko rin po, ano ba yung mga palatandaan ng gawa ng dyablo sa isang pamilya, samahan, parokya, komunidad, pagkakaibigan. May mga palatandaan nga kung paano ang dyablo ay nariyan na. Kasi pwede naman sabihin sa akin, Father, doon sa mga naunang yon, wala naman kaming nararamdaman doon eh. Doon sa mga naunang yon, wala naman kaming occultism. Okay, good. Good and fine, no? At wala po kami tatandaan na pinadala sa amin. Sapagkat kami naman po ay religious. We only stick to Catholic practices, beliefs. Palasimba naman kami. At syempre, lalo tigit, Father, hindi naman kami subjugated sa dyablo. And whenever we sin, we go to confession. Well, that is a good thing. Kaya lang mga kapatid, mag-ingat din po tayo. Bakit? Kasi may mga palatandaan din na baka hindi natin nakikita, hindi natin nararamdaman, ay ito rin pala ay tanda na ang diablo ay nakapasok na. Okay? So, I hope you'll be ready for this. No? Tingnan natin ang ating mga nangyayari sa buhay, sa samahan, relasyon, pamilya, parokya, mga ministries sa church, sa opisina. Okay. Una, ang palatandaan po na nakapasok din ang kalaban ay kapag merong hiwalayan, division. May mga nagkakagalit-galit na. Well, nakaligtas ka nga rin sa mga una ko sinabi, pero marami ka palang kagalit sa opisina. Marami nang hindi nagkakasama-sama. Ayaw na nilang kasama yung dati nilang kaibigan. Kumalas na sa grupo sapagkat hindi na magkaunawaan. Kaya lagi niyong tatandaan, ano? God wants to gather us, but the devil wants to scatter us. Yun ang mahalagang punto. Kaya tatandaan niyo po, no? Nung nakita ni Kristo yung libo-libong katao at sabi ng isa sa mga apostol, Panginoon, pauwi na natin sila. Kasi magugutom lang sila dyan. Wala naman tayo papakain sa kanila. Yung ugali ng Panginoon, no. Let them stay. Paupuin niyo sila dyan. Kayo magpakain sa kanila. They're already here. Hindi ko ugali ang magpaalis. Hindi ko ugali ang sila ay malayo. Hindi ko ugali ang pagwawatak-watakin sila. Dito lang sila. And I always want to gather them. Kaya nga yung mga talagang sobra na yung eagerness na makapunta uli sa simbahan. Kasi pinapanawagan ng Diyos to na magsama-sama na uli tayo. To gather us once again. Kaya sa isang samahan, kapag may mga hiwalayan, ayaw na magsama-sama, then it is indicative of the entrance of the evil spirit, of the demon. Susunod na palatandaan. Yan, blaming. No one wants to take responsibility anymore over a certain thing, over a sin. Nagsisisihan. At ito'y tanda po na ang diablo'y nagtatagumpay sa isang samahan. Tatandaan niyo po nung ang Diyos ay naglakad sa paraiso at narinig ni Adan at Eva, nagtago sila. Okay? Tago sila. Tapos sinabi na, bakit kayo nagtatago? Kami po'y hubad, kaya kami nahihiya. Sino sabi sa inyo hubad kayo? Siguro kumain kayo doon sa pinagbabawal ko. Kaya tinanong ng Diyos una, si Adan, bakit ka kumain? Ano sabi ni Adan? Binigyan ako ng babaeng, yung babaeng yun Yung babaeng binigay mo sa akin. Okay? Nung tinanong si Eva, bakit mo naman binigyan? Yung diablo
Tinukso ko. No one wants to take responsibility. That's what the devil wants. That we don't take responsibility for something that we have done. Kung hindi mo naman talaga ginawa, okay. Pero kung ikaw ang may sala, the devil doesn't want you to take responsibility. Kasi inaalis ka rin sa katotohanan eh. Okay? Kaya po, yan ang isa palang tandaan, no? Wala nang gustong umamin. Mesisihan. Blaming. Next. Kailangan pa bang sabihin yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? When there is murder, kapag may pagkitil na ng buhay, pag may karahasan, when there is violence, kapag may mga sinasaktan, kapag may dugong dumadanak. Yan po ang ilan sa mga palatandaan na nagtatagumpay ang diablo. Well, if it is a self-defense, according to the catechism, it's okay. Okay yan. You don't take responsibility, no? Self-defense, no? Pero pag ito ay tahasa na, hurting someone, no? Doing physical harm to somebody, then it becomes an indication that the devil has sneaked into the camp. Pag meron ng violence, battering, kung mamalo ang tindi na ng latay sa bata, mga ganyan ang uri ng mga nangyayari sa tahanan, kaya sa isang samahan, sa isang lipunan, kapag may karahasan, nakakapasok ang kalaban. Isa pa, kasinungalinga. Bumaba lang po pero kasinungalingan, medyo na ano po lang, no? Nabitin lang yung N. Okay? Kapag meron ng kasinungalingan, there are lies. Okay? Kapag may mga ayaw na magsabi ng totoo, remember, the devil is the father of lies. And when there is lying, there is pride. Pride is the favorite sin of the devil. Kayabangan. Kaya nga po, maganda na mapaalalahanan tayo, no? Humility is truth. Okay? Ang kababaang loob ay katotohanan. Subalit ang kayabangan ay kasinungalingan. Kaya kapag meron ng mga nagsisinungaling, meron ng mga inililigaw ang tao sa tama, okay? At nalululong na sa mga kasinungalingan, then it's an indication that the devil is already in. Okay? Kaya po, mahalaga na pag-ingatan din po natin. At syempre, finally, kapag mayroong pagsuway, there's already disobedience. Kapag ang mga tao ayaw ng sumunod, kapag ang isang anak ayaw ng sumunod sa magulang, kapag ang isang pare ayaw na sumunod sa obispo na kanyang ipinangako nung siya inordinan, kapag may mga tao na gumagawa na ng iba't ibang katuwiran para hindi makasunod, para hindi makatalima, yan po ay isa sa mga indikasyon na ang diablo ay nakapasok. Kaya kung tinan nyo nangyari sa paraiso sa ating mga unang mga magulang, they disobeyed God. That's why they were driven out of paradise. Kaya gusto ko, tingnan nyo po itong mga palatandaan na ito ng gawa ng diablo, no? Maaaring sa mga una ko sinabi, hindi kayo convinced na, okay ako dyan, wala ako dyan. Pero hindi natin nalalaman. Sabi nga, the bread and butter of the devil, temptation, well, kadalasan ito ang mga nagiging bunga. Dahil sa ating pagtalima, hindi sa Diyos, kundi sa kalaban. Kaya po, balikan nyo po ito, no? Division, blaming, violence, lies, and disobedience. Kaya ngayon po ay sagutin natin yung katanungan. Who are our comrades fighting with and for us? Mahalaga po, malaman natin, makilala din natin. At yun lang pong kaisipan na, uy, may kakampi pala ako. So bukod sa aking pananampalataya, kaya hindi ako natatakot dahil alam kong nandyan ang Diyos, meron ding iba na nakikipaglaban kasama natin at para sa atin. Kaya ito po, no? Tingnan nyo po mabuti kung kaya nyo pong
picturean yung screen ninyo, kaya nyo isulat, ay para matandaan ninyo, gawin nyo po nang sa gayon ay hindi nyo malimutan kung sino ang pwede nating mga takbuhan. So, this is a spiritual warfare. Gera ng kaluluwa, no? Spiritual na laban. Kaya po, sa labang ito, dahil lahat tayo, sa ayaw natin at sa gusto, ay nakikipaglaban. First, we always have to look at our commander. At ito'y wala iba, syempre, kundi ang Panginoong Jesus. Our commander. The name of Jesus, the name above every other name. That great name of Jesus Christ is the most powerful name of all. Kaya minsan, pinapayo ko rin sa aking mga, tawagin natin pasyente, no, na pumupunta sa akin, you have to say the name of Jesus. Kailangan sanayin mo sarili mo na tinatawag mo ang pangalang Jesus. Alam nyo, it's the year of Saint Joseph. At sabi nga natin, di ba, walang nakasulat na sinabi si San Jose sa banal na kasulatan. But in one part of the gospel, sinabi po doon, di ba, na yung pangalan na ibinigay ay yung sinabi ng anghel. So most probably, baka yung sinambit ni San Jose, at palagay ko, at naniniwala ko, sinabi ni San Jose ang pangalang Jesus. Sapagkat kailangan mo sabihin yun. No? Nung pagbibigay ng pangalan ni Jesus, Jesus, the name given by the angel. Marami na rin po akong mga karanasan at sinasabi rin po sa akin ng karanasan ng ibang tao na kapag sinasabi nila ng paulit-ulit ang pangalan ni Jesus, nawawala po yung takot nila. You know, my dear friends, mas gusto ni Kristo o mas sabik si Kristo na tulungan tayo kesa sa tayo na humingi ng tulong sa Kanya. No? He is more than willing to help us than we are to ask for His help. Ganon tayo kamahal ng ating commander. No? Kaya, ang pangalan na ito, ang makapangyarihang pangalan sa lahat. So remember that. Whenever you are afraid, you try, Jesus, Jesus, Jesus. In the name of Jesus, I cast you out, Satan. In the name of Jesus, I cast you out, Lucifer. In the name of Jesus, I cast you out, Asmodeus, Belial, Beelzebul. Kaya yan po ang sanayin din natin sa ating sarili. Tawagin ang pangalan ni Jesus. Next, of course, our comrades. You make a list. Alam niyo po, mula po nung nag-exorcist ako and until today, nananalangin ako na matupad ko yung aking pangako na na hinding-hindi ako ulit lalaban sa Diablo nang wala ang babaeng ito. Never again will I fight the devil without this woman, without this powerful woman. At alam ko po, marami sa atin na may devotion sa kanya, no? Our Blessed Mother Mary. Marami po mga kapatid na exorcist na nakakausap din, ano? And nagkakaisa po kami na the devil really trembles kapag dinadasal po yung Hail Mary, no? Hail Holy Queen, o August Queen of Angels. Marian prayers make the devil tremble. Kaya kung kahit na magmukhang siramplaka po ako, if one Hail Mary can make the devil tremble, imagine what a rosary can do daily in our lives. Tsaka po, si Maria, alam natin, sabi nga po sa aklat ng Genesis, I will put enmity between you and the woman. Itinutukoy niya yung serpent, no? Nung sila pong Adan at Eva ay nagkasala na at nalaman na ng Diyos, nasa harap na sila, at sinabi ng Diyos, I will put enmity between you and the woman. Alam niyo ba ibig sabihin ng enmity? Pag sinabi mong enmity, kumbaga, it's a prolonged hatred. O, ibig sabihin, yung para bagang makita mo lang isang tao, hindi mo gugustuhin mabuhay siya. Parang ganon, enmity. I think it's deeper than hatred. And the Blessed Mother did not ask God for that. Hindi po hindi lang ni Maria yun, na siya
yung magkaroon ng enmity sa devil. No. She did not ask for it. No. She did not beg for it. It was God who put that enmity between the woman and the serpent. Kaya sa tuwing babanggitin ang pangalan ng babaeng ito sa Diablo, naaalala niya yung inilagay ng Diyos sa gitna nilang dalawa. At doon siya nagtatremble, doon siya natatakot. So this woman, for me and for many, is the most powerful woman against the devil. Okay? Kaya, kung natatakot ka, mag-isa ka sa gabi, you pray the Hail Mary. You pray the Rosary kung hindi ka makatulog dahil sa takot. Hahawakan ni Maria ang kamay mo at sana makatulog ka. Maraming beses na ko na rin naranasan yun. No? Tinutulungan ni Maria ang kanyang anak sapagkat siya ay isang ina. Next. Itong susunod po ay napaka-espesyal syempre. No? Sabi po ni St. Thomas Aquinas, we ask many things from particular saints. For a particular need, merong inailalaan ng simbahan na isang patron. No? Alam natin yan, no? Patron of priests. Of course, St. John Mary Vianney. Patron of farmers, San Isidro Labrador. No? Patron of desperate cases, St. Jude, or St. Santa Rita de Cassia. Okay? At iba't iba pa, marami pa, no? Mga desperate cases. And so on. The list goes on. Marami po mga particular na mga pangangailangan at may nakalaan na santo para dun, sa tulong na yon. Because saints are help for us. Kaya, you call on this saint for this thing. Kapag ikay nawawalan, San Antonio de Padua. Alam natin yan, no? Kaya po, may mga iba't iba tayo mga tinatakbuhan para po sa isang partikular na pangangailangan. Pero sabi ni St. Thomas Aquinas, from this saint, you can ask anything. Kahit ano. At yan din ang karanasan ni Santa Teresa ng Avila. No? Na kapag siya nagdarasal sa taong ito, wala pa siyang natatandaan na siya ay hindi pinagbigyan. And I know, you know him, you already have a hint. It's no other than Saint Joseph. The year of Saint Joseph. The patron of the Universal Church, terror of demons, Joseph most chaste, Joseph most pure, no? Dami-daming titulo ni San Jose, no? Maraming titulo ni San Jose. Di ba kayo nagtataka? Isang mama na halos walang sinabi, nakasulat sa Biblia, pero ang dami nagagawa. Palagi ko po ganun ho talaga. Sapagkat ang taong madada, minsan wala nagagawa. Pero yung mga tahimik lang, yan ho, maraming mga nagagawa. Napaka-espesyal na tao. Napaka-espesyal na mama. No? And for St. Francis de Sales, he completes the earthly trinity. Of course, we have the heavenly trinity, the Father, Son, and Holy Spirit. For St. Francis de Sales, we have the earthly trinity composed of Jesus, Mary, and Joseph. At syempre, ang mamang ito, ang taong ito, ang lalaking ito, ay naniniwala ko maraming mga diablong kinalaban yan sapagkat nasa pangangalaga niya si Maria, si Jesus. Biruin mo, sa panaginip, sasabihan siya ng anghel, lumikas kayo papuntang Ehipto. Just imagine that difficulty. Dadalin mo ang isang bagong panganak. Tapos, bagong panganak na babae. Tapos, bagong silang na sanggol. Papuntang Ehipto. Hindi ho malapit yun, ha? Lalakad ka. Kaya siguro may mga naglalaro din sa utak ni San Jose. Mo na sundin yung naririnig mo sa panaginip. But no. No? Kanyang prioridad ay ang iligtas ang mag-ina. At naniniwala ko hanggang ngayon, si San Jose nakikipaglaban sa mga diablo para sa ating lahat na kanyang mga anak. Pagkat naniniwala ko, may tatlong treasures po si St. Joseph. Sabi nga, no? Jesus, Mary, and you. You are Joseph's treasure. We are Joseph's spiritual children. Kaya ho, sa tuwing tatawagin natin ang pangalan ni San Jose, nako, ay talagang matatakot din ho ang demonyo. Kaya paborito ko itong larawan na ito na yung kanyang stick na yan. Cute-cute na lily, ano?
Pero pangtapos po yan ng Diablo at ng demonyo. Kaya sa inyo po na mga afflicted, meron ding mga takot, nagkakaroon ng oppression, obsession, kahit yung mga sa bahay niyo sa infestation, no? Magkaroon po kayo ng imahe ni San Jose sa inyong tahanan. Napakalakas po na kakampi at pananggalang laban sa masamang spirito.